Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo to ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Curious ka ba sa title ng video? Kaya mo pinindot? O naghahanap ka ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka, ina-anxiety ka, o baka sadyang deboto ka ng mahal na Senyor at gusto mong makarinig ng mga kwento tungkol sa Kanya. Ngayon, kung sakto lang talaga na nakita mo to bigla sa feeds mo, sa recommendation, sa YouTube, marahil tinatawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi po ito coincidence, hindi po ito nagkataon lamang dahil lahat ng nangyayari may dahilan. Magandang araw po. Ako po ay nagsishare ng iba't ibang kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang aking debosyon sa mahal na Senyor. Bilang isang deboto, bilang isang Kristiyano, kasama po sa misyon namin na ilapit ang mga tao sa Senyor at ilapit ang mahal na Senyor sa mga tao. At yung mga kwento po na sinishare ko dito sa aking channel ay mga personal din naman na kwento. Yung iba naman ay mga kwentong nakukuha natin sa Biblia. Karamihan po ng mga kwentong sinishare ko dito ay mga experience ko rin, kung saan damandam ako ang pagmamahal ni Lord. At bukod doon, gusto ko rin maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na po doon sa mga depressed, may anxiety, naghahanap ng inspirasyon, lugmok na, gusto makarinig o makita ng sign mula kay Lord. Ito na yon. Ito na yung sign na hinihintay mo. Ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya tanging boses ko lamang po ang inyong maririnig habang nagkukwento, at yung mga sample videos na nakikita nyo ay makakuha ko po ito kapag ako'y dumadalaw sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin sa tawag na Quiapo Church, na bukas 24/7. Umaga, gabi, hating gabi, umulan, bumagyo, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. May gusto pong i-share na kwento sa Biblia hango sa Exodus chapter 23 verse 8, o sa aklat ng Exodo kapitulo 23 at bersikulo 8. So sabi ho dito sa verse na ito, "Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent." O sa Tagalog, huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga nakakakita
at binabaliktad ang mga salita ng mga matuwid. Ito pong verse na ito ay isa pong verse against corruption. Corruption na pamilyar tayo ngayon dahil napapanahon nangyayari sa bansa natin. At ang pinaka reflection dito, ang korupsyon ay nagsisimula kapag ang katotohanan ay nabebenta. Ang Diyos ay pinapalalahanan tayo na ang hustisya ay nawawalan ng halaga kapag ang mata natin ay nabubulag ng kasakiman. Tinutukoy po dito sa verse na ito na ang isang mahalagang prinsipyo ng katarungan at katapatan sa loob ng pamayanan at sa konteksto ng Biblia, ito ay bahagi ng mas malawak na talakayan tungkol sa mga batas at wastong asal na ibinibigay ng Diyos sa mga Israelita. So, suhol. Yung suhol, alam naman natin yan, yung suhol, bribe. At nakikita natin sa balita, sa TV, ang dami. May mga tumanggap ng suhol. At ngayon, yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, meron na silang nirecommend na kasuhan ng mga charges, mga kaso para may mapakulong dito sa mga tumanggap ng suhol o nagpasuhol o kumikbak. Ang pagtanggap po ng suhol ay kinokondena dahil ito'y nagpapasama sa puso at isipan. Ang suhol ay maaaring magdulot ng pagkasira ng katarungan sapagkat maaari nitong pilitin ang isang tao na kumilos laban sa kanyang tamang paghatol o moral na paninindigan. Ito po ay lalong mahalaga sa mga usaping legal kung saan ang pagiging patas at totoo ay pinakamahalaga. Kapag ang isang tao ay naaapektuhan ng suhol, maaari niyang paboran ang mayayaman o makapangyarihan kaysa sa mahihirap at nangangailangan na nagdudulot ng kawalang katarungan. Nawawala ho ang hustisya. Alam mo natin yan sa pelikula, sa mga teleserye, napapanood natin yan. At hanggang ngayon, nilalabanan natin yan na hindi tayo bilang Kristiyano, hindi tayo pabor sa mga ganyan dahil hindi yan turo ng Diyos, hindi yan turo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Yung sinasabi doon sa verse na binubulag ang matalino, ang ibig ko sabihin ito, nagpapahiwatag ito na kahit yung mga matatalino at yung mga may kakayahang gumawa ng tamang desisyon ay maaari rin may maligaw sa korupsyon o maaari rin silang maligaw sa katiwalian. Yung tukso ng suhol ay maaaring masapawan ang kakayahan ng isang tao na makilala ang tama sa mali, na nagre-resulta sa mga pasyang hindi na makatarungan at nakakapinsala sa iba. Binibigyan din ng verse na yung pagtanggap ng suhol, maaari siyang magbaluktot
ng katotohanan. So, ang mga salita ng matuwid ay tumutukoy sa makatarungan at tapat na mga desisyong dapat lumabas mula sa patas na proseso. Kapag ang mga nasa kapangyarihan ay nagpapadala sa suhol, ang mismong pundasyon ng katwiran ay nasisira. So, yung lumalabas sa kaso ngayon, mga leaders po natin, yung involved dito, mga elected officials na pinili natin at binoto. Ngayon, sila pa yung lumalabas na nasuhulan. Yung mga iba ho dito, graduate pa ng mga dekalibreng kurso, mga attorney, mga lawyer, pero nababaliwala. At kahit titulado sila, nasisilaw pa sila sa korupsyon, nadadala sila sa suhol. Kaya naman, yung mismong pundasyon, kasi sila yung mga elected officials natin, na supposed to be sila yung pundasyon ng katwiran, nasisira po. Kaya naman galit na galit yung iba nating kababayan. Hindi natin masisisi. Kasi nga, naghihirap ka na nga, may tax ka pa, tas malalaman mo, ninakaw lang pala yung mga tax mo. Kaya tungkulin natin, bantayan ang ating gobyerno, bantayan natin yung mga tax natin. Pero hindi naman tayo nagsasabi na mabuhay tayo sa galit. Hindi yan turo ng Kristyanismo. Hindi yan turo ni Jesus Nazareno. Huwag tayo magpapabulag sa galit. Huwag din tayo magpapabulag sa korupsyon o sa suhol. So, higit po sa mga implikasyong legal, pinaalahanan din tayo na noong ating Bible verse ngayon na sa iyong kahalagahan ng katapatan sa lahat ng aspeto ng buhay, maging sa negosyo man, personal na relasyon o pakikitungo sa kapwa, sa komunidad, at yung pagpapanatili ng katapatan at pagiging patas, ay ito po yung napakahalaga. Kaya nga, yung iba, mababasa mo, na lumaban naman kayo ng patas. Diba? Kaya yung iba, mayroon ako nakausap na OFW, sabi niya, umalis daw siya ng Pilipinas kasi ang dami daw hindi lumalaban ng patas. Samantalang siya daw, nagsusumikap siya, lumalaban siya ng patas kasi gusto niya may mangyari sa buhay niya. Diba? Nakakalungkot yung mga ganong istorya na parang nawalan na ng pag-asa sa Pilipinas. Kaya naman, umalis na sila. So, ang nais ng Diyos ay hustisya. Ang nais ng Diyos ay katarungan. Sa huli, ang utos ng Diyos o yung sinasabi sa kwentong ito, ang utos ay sumasa ilalim sa likas na pagkatao ng Diyos at sa kanyang hangaring makita ang kanyang bayan na nagpapakita ng kanyang katarungan at katwiran. Tinatawag tayo ng Panginoon na maging tagapagdala ng katotohanan at katarungan sa isang mundong madalas
pinahahalagahan ang pansariling pakinabang kaysa sa kabutihan. Overall, sa kabuuan, ang Exodo Kapitulo 23 o 23, versikulo 8 ay nagsisilbing makapangyarihan. Paalala ng mga pamantayang etikal na inaasahan ng Diyos sa kanyang bayan. Hinihikayat tayong panatilihin ang katapatan at tanggihan ang lahat ng anyo ng katiwalian. So, nakakalungkot yung korupsyon sa Pilipinas ay ito na ho yung pinakamatindi. Mas matindi pa nung 80s o nung 70s, mas matindi pa nung mga early 2000. May mga, alam natin, di ba? May mga korupsyon na noong 2010, PDAP scam. Noong early 2000s, fertilizer scam. Noong 80s, ang dami ring issue ng korupsyon. Pero itong flood control scam na ngayon, at yung infrastructure scam, kasi hindi lang flood control to, kundi lahat ng infrastructure, lumalabas na nandito yung mga pinakamatinding korupsyon na nangyari sa bansa natin. So, anong dapat natin gawin? Huwag tayo magpabulag sa korupsyon. Huwag rin tayo magpabulag sa galit. Kasi hindi natin alam, yung galit natin ay sinasakyan ng mga taong mapagsamantala at gustong gamitin yung galit ng mga tao para sa sarili nilang kapakanan. Ayaw din po natin mangyari yun. So, ang tamang gawin, patuloy po nating ipagdasal ang bansa natin, pagdasal natin ang mga leaders natin, mga pinuno natin, mga hinalal natin, na sana magbago. Patuloy tayong tumindig, lumaban sa korupsyon, pero wag po nating hayaang kainin tayo ng galit to the point na nakakalimutan na natin yung mga turo ni Jesus Nazareno. Hindi ho dapat sumentro sa galit ang ating mga pinaglalaban. Instead, pagdating ng tamang oras, pagdating ng botohan sa 2028, bumoto po tayo ng tama. Kasi hindi naman ho pwedeng pag may nangyayaring hindi maganda, galit tayo lagi. Pero pagdating ng eleksyon, kapag may namigay ng pera, nag-vote buying, tatanggapin natin at iboboto naman ng babaliwalayin natin yung future natin kasi boboto tayo base sa sino ang namigay. Sino ang nagpamudmod ng salapi ng pera. Hindi po ganon. Wala pong mangyayari lalo sa bansa natin kung ganon ang gagawin natin. Huwag din po natin hayaan yung mga tao na gumagamit, naggalit o pagkadismaya ng mga tao, sinasakyan para sa kanilang pansariling hangarin. Hindi rin po ito tama. Sana po yung wag mamatay, yung damdamin ng mga Pilipino
tungkol sa mga korupsyon na nagaganap. Sana ho dalhin natin ito hanggang 2028 at bumoto tayo ng tama. Wala tayong ine-endorso na tao, pero pag inisip mo kasi, lalo na yung mga nasa labas ng Metro Manila o labas ng Luzon, parang karamihan ng korupsyon nagmumula sa mga political dynasty, sa mga pamilya. Kaya kung maaari, bumoto ho tayo ng tama. Isa pang nakikita nating common trend ay parang nanggagaling sa party list. So, ngayon kung ano-ano na lang ang mga party list. Originally, ang goal ng party list system ay ito maging representante ng marginalized groups, marginalized people. For example, mga mangingisda, mga magsasaka, mga driver, mga ordinaryong manggagawa. Ito po ang original na layunin ng party list system. However, ang nangyayari ngayon, yung mga governor, yung mga political dynasty, may kanya-kanya ng mga party list para alam mo yun, para meron silang dagdag pwesto sa Kongreso. Ngayon, makikita mo itong mga party list na to, sila pala yung mga karamihan merong pag-aaring construction company, tapos sila rin yung mga kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno sa infrastruktura. Kaya piliin natin, ayusin natin sa 2028, ayusin natin yung iboboto natin sa party list. Yung iba gumagamit na lang ng kunyari yung kung Ilocano ka o Ilonggo ka, hindi lahi yun race yun. Hindi naman yun marginalized group ang pagiging Bicolano, Ilocano, Caviteño, Ilonggo, Cebuano. Hindi yan marginalized group kung tutusin. So, piliin natin ng maayos yung mga pipiliin natin sa party list. Kasi yung balita, meron daw dyan na kongresista nakasama sa kinasuhan ng ICI. Ang sabi, meron daw yun 8 party list. At yung iba, natalo, pero yung iba, may posisyon ngayon sa Kongreso. So, naabuso yung party list system na yan. Kaya, piliin natin kung sino kung ano yung pipiliin natin sa party list. Siguraduhin natin na background check natin. Nakita natin kung sino yung representante, nakita natin yung pinaglalaban nila, yung values, yung goals nila. Yun ang mas maganda. Mas scrutinize talaga ng todo bago na yung bumoto. Yung iba kasi, merong mga party list na pinapangalan sa sikat na palabas. Bakit ganon? Marginalized group ba yung sikat na show na yan? Sikat na TV show? Obviously, ginagamit lang para tayong ginagawang aanga-anga. Ginagawa tayong uto-uto ng mga politiko na to. Kaya sana sa 2028 mabawasan man lang ang korupsyon sa pamamagitan ng paglaban sa political dynasty at dito sa mga umaabuso ng party list system.
labanan natin ang korupsyon sa Pilipinas. At humingi tayo ng tulong sa mahal na pong Jesus Nazareno na gabayan tayo sa 2028. Dito po nagtatapos ang episode na ito at sana suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung gusto nyo pong magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, meron kayong mga life verse, mga Bible verse na paborito nyo, na pinaniniwalaan nyo, mga kwento nyo mismo, pwede po kayong mag-email sa akin dyan sa nababasa nyong email address sa screen. Babasahin po natin yan. Yung mga sulat nyo, kung magpapadala man kayo, kung gusto nyong magbahagi ng sarili nyong kwento, send nyo lang po. Mga katiboto, send nyo lamang po sa kwentong-nazareno@outlook.com. At tuwing Biyernes, sisikapin po nating makapag-upload every Friday, araw ng mahal na Senyor, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag po kayo mahiya. Napakasarap po sa pakiramdam kapag yung kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Kapag nakaka-inspire tayo, nakaka-motivate tayo, at higit sa lahat, baka kasi yung kwento natin, baka yun yung hinihintay nila marinig. Baka makasalba tayo ng buhay ng iba. Baka sakaling yung kwento mo, yun yung hinihintay ng mga nawalan na ng pag-asa. Yung mga ayaw na mabuhay, mga suicidal. Para po sa lahat ng mga may anxieties at nade-depress. Tulungan po natin sila. Tulungan po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron ho kayong kilala na nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwento, send nyo lamang po sa kanila. Share nyo po yung video link. Kung gusto nyo, i-download nyo, i-re-upload nyo itong mga ina-upload ko. So may sarili kayong channel, wala pong problema, mas okay po sa akin yun, mas mapapalaganap natin ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno. Baka ko kasi yung video na ito, baka yun yung makatulong sa kanila, lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nawawalan na ng pag-asa, nalulugmok na. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lagi po nating tatandaan, wala pong coincidence, wala pong nagkataon lamang, dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Bukas po ang simbahan ng Quiapo 24/7, umaga, gabi, hating gabi, madaling araw. Bukas po ang simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.